Mga influencer, manloloko? Yes, sir. Dahu! Nagtuturo ito ng about real estate business pero wala naman siyang real estate business. Ha? Mag-ingat po sa mga text o tawag na nag-aalok ng easy money sa part-time job. Ang mga nagpo-promote daw kasi nito, mga influencer at content creators sa iba't ibang social media platform. Na-scam ka. Naka-experience ako nun. Ilang milyon? 2. Lahat ng pera sa bulsa ko, kaliwat ka ng business loan. Sinaid mo? All in talaga. Paano kung bumagsak yun? Yun naman yung risk na galing sa atin. So wala tayong pagsisisihan. Pero natuto tayo dun sa failure Na hindi ka na magtitiwala mo. Kamusta tong influencer na to ngayon? Okay na siya, sir. Marami na siyang nauuto ulit. And then, ano kasunod na ginawa mo? Paulit-ulit yung nangyari. Why not give it one more shot at naging matagumpay siya? Laurency Gabriel Gutierrez began his journey as a cleaner, yet his passion for food and beverages pushed him to aim higher. With determination, he invested his savings into founding Storia Kitchen Plus Bar. Through relentless hard work, Laurency transformed his vision into a successful business. Gaining recognition for his innovative style and dedication to quality. In spite of hardships and struggles in life, you're still able to endure it. Yes, sir. Mga magkanong revenue na ang naibibigay sa inyo neto? Roughly, sir, nasa 90 million of... Isang taon? Yes, sir. Ano ang secret recipe ni Renzi? Napakahirap ng unang tanong mo, Sir Raymond. Siguro, determination, napaka-importante niya kasi yung storya ng buhay natin medyo mahaba eh. Gusto ko maging arkitekto before eh. Kaya lang, high school graduate lang ang aking inabot. Ayan, and then nagsimula ako magtrabaho at the age of 14. Hindi naman normal na yung nag-empleyado ka pero age of 14, I really want to earn a lot of money para makatulong sa family. Yan, sales. I started doing network marketing at the age of 14. And then, employee for more than a decade. Not just locally, abroad, land-based, and even sa cruise, pinasok natin, sir. Ayan. So talagang, kumbaga, determination talaga yung one word. Pwede, sir. Yan ang masasabi kong isang bagay na talagang kaiba natin sa iba. Kasi lahat tayo may unique ability. God gives talent. Siguro ako, very thankful ako kay Lord kasi binigyan niya tayo ng malakas sa pangangatawan. Hindi tayo nagkakasakit, hindi tayo napapagod kahit I'm really working more or less 20 hours a day, sir. Ganon? Since 14 years old. So ibig sabihin, ang tulog mo 4 na oras, 3 oras sa araw? Minsan wala pa. Parang halata naman siguro ngayon sa mukha ko. So ganon ka kasipag. Kumbaga yun talaga yung talagang grit, no? Yung matatawag natin na grit, no? In spite of hardships and struggles in life, you're still able to endure it and eventually become successful, no? And ngayon, doon sa 3 kumpanya mo, boss, mga magkanong revenue na ang naibibigay sa inyo nito? Roughly, sir, nasa 90 million of gross revenue na ang inaabot nun. Isang taon? Yes, sir. Grabe, no? Tapos yung diagnostic clinic mo, Si diagnostic, sir, depende sa season. Pero sinimulan namin yung health sense medical and diagnostic services during pandemic. So yun yung time na lahat ng tao nasa bahay lang, pero kami nagtatrabaho. I can truly say na everyday may COVID ako that time. Right. Kasi habang lahat nasa bahay, kami nagsaswab ng mga ilong. Wala ka nang pakialam wala, sa COVID? Sir. That's the first biggest risk na inaabot ko. Pero in just 3 months, nag-ROI kami dun, sir. Right. Okay. So magkano kinikita nito monthly? Medyo malaki 7 digits na din, sir. 7 digits na din. And how about itong OmniFocus solution? OmniFocus solution is just started. Kakasimula lang natin dito. Ang kagandahan dito, sir, hindi tayo nag-focus sa call center lang. Okay, pumapasok din dito yung co-working space. So kung tayo yung mga entrepreneur niya, wala tayong sariling opisina, you can rent your own desk inside my office. Right. Galing. Pero siyempre, bago natin pag-usapan niyang napakamatagumpay mong negosyo, no? Gusto ko muna malaman, sino ba si Renzi? Ako, sir, simple lang. Saka Maraming pinanganak, taong... pagkabata mo, saka nagmula. Pinanganak ako dito sa Quezon City. Ang story ko is, pinanganak ako July 23, 1990. And kung i-research po yung date niya yan, bumabagyo at lumilindol sa Pilipinas. Yes. Yan. So, bata na ako nun eh. Yan. So even ito, kung babalikan niyo yung date ng July 23, last July 23, bagyong Karina po yun. So, pagising ko, July 23, state of calamity na. So what I did, pagkadilat ko ng mata, nag-repack agad ako ng mga
gamit, pagkain para mapamigay sa ating mga empleyado. Oo. Ganun ang ganun Yung ang birthday mo usually nung na nakaraan. yeah. Oo. Nung pagkabata mo, boss, pag-usapan muna natin paano ka lumaki. Saan lugar, sa Quezon City, sino mga magulang mo, para makilala ka nila. Sige, sir. Ako, baka maiyak ako dito. Lumaki ako sa isang family na lahat nag-iempleyado. Okay. Ayan, shoutout sa mami at daddy ko. Sana hindi kayo magalit sa akin. Broken family, from grandparents to parents, pati mga yung kapatid ko. So, ang hirap lumaki sa isang society na during 90s, di ba? Lumaki ako sa society na lahat di sasakyan, lahat may weekly na gala, lahat pumupunta ng gimikan, bago damit, lahat may mga cellphones. Wala tayong ganun eh. So, ang hirap makipagsabayan sa kanila na all you can do is, magtrabaho at a very young age. Ang pinakaunang work ko, sir, nag-busboy sa isang restaurant. Busboy ka dati? Yan, nagpupunas ng lamesa, nagmamap ng lapag, tagatanggal at tagalinis ng mga plato kapag yung tapos na kumain ng mga yung mga family na kumakain. So, sa madalit sabi, ikaw ay boy. Yes, sir. Ang pinakaunang work ko yan. Naging boy ka? Yes. Oo. Bakit kinailangan mong maging boy? Sobrang hirap ba na naging buhay niyo? Yes, sir. Yes. Kaya tayong pag-aralin. Kaya lang, ang hirap, again, ulitin ko, ang hirap sumabay sa mga society na makikita mo yung mga kasama mo. They have their own cars. Kami, walang ganun eh. Yung everyday, pwede ba akong humingi sa family ko? Ma, may lakad kami bukas. Kayo wala kayong ganun? Pwede ba akong humingi ng 500, pambili ng damit? Walang ganun. Hindi ko siya na-experience. Okay. So, sa squatter kayo nakatira? Di naman, sir. Pero just a very small apartment na nagtagal kami ng 20 years dun eh. Small apartment na nandun na kami ng family ko. Right. And you told me a while ago na graduate ka lang ng high school. Yes, sir. Okay. So, at a very young age, ilang taong ka nung naging boy ka? 18, sir. Okay. And then? 14, yan na yung nag-start na akong nagbebenta ako ng kape, vitamins, okay, sabon, sa so bago ka maging boy, naging ano ka muna? Salesman, sir. Salesman. Salesman. Ano mga paninda mo nung 14 years old ka? Nag-try ako ng soap. Yan ang pinakamano kasi wala namang masyadong requirement. Walang discrimination, kumbaga. Vitamins, toothpaste, kabata-bata mo juice. nung 14 anyos ka? Yeah, 14, sir. Yan. Ano yan eh. Papasok ako ng first year college yan. Yan. Ay, but hindi, high school pa yon, 14 years Yes, sir. old lang. Yan, papasok. So, bago ako gumraduate ng high school, nagtatry na ako niyan, magbenta-benta. Ang ano lang, siguro, ang mahirap lang, during time na lumalaki ka, nakikita mo yung mga friends mo na gumagala, pumupunta sa mga iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako, wala akong maalala. Hindi pa ako nakapunta ng Siargao, ng La Union. Wala mga ganun. Every single Star day of my City. life, hindi din. Kasi yung nung 90s, yan ang uso, Star City, Chatted Kingdom. Hindi din. Diba? Wala. Wala. So, kung wala kang play nung bata ka, okay, trabaho ka agad, nagtinda ka. Okay, so, from 14 hanggang nakakuha ka ng maayos na trabaho at the age of 18. Yes, sir. Yun na, naging boy ka sa isang restaurant. Anong restaurant? Pwede bang banggitin? Sige. Yeah, TGI Fridays. Yan. Naging boy ka doon sa Fridays. Okay, and then? Bus boy, and then after 4 years, na-promote tayo sa bartender. Teka lang, high school graduate ka, paano ka natanggap sa isang restaurant? Nung time na yun, sir, resume, tinitignan nila yan. Pero sabi nga nila, during 90s, hindi tinitignan ng credentials pag sa restaurant, tinitignan nila itsura. Fortunately, may itsura ka. Hindi ko alam. Baka. Oo. Tapos, ayun, so natanggap ka. After 4 years na nagtatrabaho ka doon, Yes, sir. ginalingan mo. Tapos na-promote ka as a bartender. Bartender ka na ngayon. Bartender na. And then? After 2 years lang ako naging bartender, naging manager na po ako. Yan. So, I started handling different branches ng The Bistro Group. Yan. Shoutout sa The Bistro Group. Isa sa pinakamalaking, I think they're the #1 restaurant company sa Pilipinas. Bistro Group. Yan, Bistro Group. So, nag-open na kami ng mga iba't ibang restaurant noon. Ano, bukod sa Fridays, ano yung mga ino-open mo restaurant? Fridays lang, sir, pero different branches. Okay. Yan. So, as a manager, for how many years? 4 years, sir. 4 years. 4 years din? Yeah, 4 years din. So, nasa F&B business ka talaga? F&B talaga, sir. F&B talaga yung ano mo. Imagine niyo mga boss, boy, tapos naging bartender, tapos promoted as manager. Manager, sir. Yan. I've handled hundreds of people dito sa Pilipinas. Na I'm sure makikita nila yung video na ito. Okay.
So ito, habang nagtatrabaho ka, dati, pinangarap mo bang maging negosyante na or sadyang gusto mo lang talagang makaget by sa araw-araw dahil sa sobrang hirap ng buhay? Hindi ko pinangarap sir maging negosyante. Ang naalala ko lang, nung kabataan ko, meron kaming situation ng mother ko na naaalala niya kung gaano ka ambisyoso ng bata ako. Na gustong-gusto kong kumita. Diba? Gustong-gusto kong magbago yung buhay ko pero wala pa ako masyadong idea na business pala yung way papunta doon. Diba? Pero ganun na ako magsalita. Na, I remember one time sinabi ng mother ko na wala ka pa nararating ang laki-laki na ng ulo mo. I'm the first businessman in the clan. Pwede palang ma-break ang paradigm. Yeah, pwede pala. Nakakala ko kasi ma-break dati, ang cycle ng buhay. para maging negosyante ka, kailangan may naipamana sa iyo ang magulang mo. Kailangan mo makisosyo sa mga mayayaman mong kaibigan. Pwede mo naman pala siyang gawin na mag-isa. Galing. So, during the time na nagtatrabaho ka as F&B, naging manager Yes, ka, naiangat mo ang sarili mo, ano yung kasunod na ginawa mo nun? Para lalo pang umigi yung kalagayan ng buhay mo. Nagkaroon ng rock bottom stage dyan, sir. You know, when you're starting to grow as a person, pumapasok yung mga bisyo. Alam ko, sir, yung mga lalaki, alam naman yung Napabisyo ka? Yeah. Anong bisyo? Sigarilyo, inom, babae. And then, apparently, that time, may partner and may anak na ako. So, nasira yung family. Then, wala, I need to start all over again. So, ito na naman yung cycle ng broken family. Yeah, ito na naman yung cycle. So, what I did, hindi ko makakalimutan, nag-rent ako ng 1,000 peso na, para siyang room lang room for rent dito sa may Fairview. Para lang maitawid ko yung pang-araw-araw ko. Then, sabi ko, ano bang gagawin ko? Okay, that time, doon ako naging Christian Diba? After that, through yung blessing, nagkaroon ako ng offer abroad in Palau as a hotel manager. And then, naging waiter din ako sa Royal Caribbean. Mula nung naging Christian ka? Yes, sir. Sa palagay mo, bakit ka somehow biniyayaan ng Diyos dahil nagbalik loob ka? Simple lang, sir. Kung babalikan mo yung pinaka-entire story ng life ko, 14 pa lang ako, binibigyan na ako ng daan ng Panginoon papunta doon sa success. Oo, kasi Pero unti-unti. Unti-unti. Pero ni minsan, di ako nagpasalamat sa Kanya. So, nung narating ko na, you're a manager in one of the biggest company nationwide, doon na niya ako tinapik Na from there, nilagay kita dito, parang hindi mo ako nakilala. Kaya, siguro, binalik niya ako ulit doon sa baba. Nung bumalik ako sa baba, doon ako nagbalik loob sa Kanya as Christian. So nakabuntis ka, nagkamali ka, ang dami mong bisyo. Sinurrender mo kay Lord? Yes. I think for 6 months, yan, sa church lang ako. Oo. Talagang araw-araw. Ang galing. So, totoo na makapangyarihan talaga ang Diyos. Sobra, sir. Yan ang, kasi even mga life verses ko, nakatatuyan sa katawan ko. Kung paano ako inahon ulit ng Panginoon. It's just that maraming tao ang hindi nila kina-quantify yung nagagawa ng Diyos sa kanila. Yes, sir. Kaya tuwing may problema sila, tsaka pa lang nila naaalala. Pero nung nananamasa sila, hindi nila naaalala. Wala. Kasi sir, ano yan hindi siya pagiging masama, but it's human nature. It's normal na habang you're trying to grind yourself, you're trying to work for your growth, hindi mo maalala ang Panginoon. Nangyari yan sa lahat ng tao. Kasi ngayon, ang pinag-uusapan ng mga tao, it's all about skills, talent, fame, status, image. Pero meron ba nagpasalamat sa Panginoon? Parang bihirang-bihira ako marinig. And then, nung nagbalik loob ka, nagkaroon ka ng opportunity abroad. Yes, sir. So you become a manager din. Yes, sir. Sang bansa? Pinakauna sa Palau, yan, sa Micronesia, US territory. Yan, sa hotel manager sa Palau Central Hotel. Yan, so kung gusto niyo mag-diving, yan, pwede din. And then, mas magandang offer, lipat ako ng Royal Caribbean, number 1 cruise line company in the world. So pagdating ko doon, balik ulit sa simula. Busboy. Assistant waiter. Sa Royal Caribbean. Yeah. Bakit ka pumayag? Mas malaki sweldo. Naman, mas malaki yung sweldo, sir. Walang tax. Yan. Then, yun, dire-diretso na yun. Naging waiter. Yan. Tapos naging manager ka rin ulit doon. Yes, sir. Grabe, no? Yung unang sinabi mo sa akin na secret recipe mo sa success. Talagang nung araw pa lang, yun na talaga, yung determination. No? Sobra, sir. Kasi ang daling sumuko. Pag isang dapa mo pa lang, pwede kang maging bum kaagad Correct. Sa atin, wala naman tayong aasahan Oo. Hindi naman wala ako sa posisyon para, wala akong trabaho ngayon, hiningi ako sa magulang ko. Wala namang ganong equation Oo. Alam mo, ito yung gusto kong itanong sa'yo Paano mo na-i-endure
lahat ng mga pagsubok mo sa buhay. Kasi maraming mga tao, dinaanan sila ng pagsubok nila sa buhay nila. Tapos bumitaw na sila doon sa pangarap nila. Yeah. Kasi parang nung dinaanan sila ng pagsubok, naging imposible na yung pangarap nila. Pero ikaw natagalan mo. Sa palagay mo, bakit? Siguro, sir, hindi naman ako fame getter, no? Sobrang thankful ako sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Kung wala yung mga yun, ang daling sumuko eh. So even sa stage natin na to na yes, we're successful, pero ang aking priority every single day is my people. I want all my people right now to be a businessman also in the next few years. And I will help them by all means. Ang galing. Kumbaga, yung mga negosyo mo ngayon, yung mga empleyado mo, gusto mo magkaroon din sila ng negosyong meron ka ngayon. Yes, sir. Kasi yung mga manager ko ngayon, dati ko sila mga boss. Sila yung nag-train sa akin during time na nagsisimula ako sa career ko as employee. So ngayon, ako na yung businessman, under ko na sila. Diba? So parang ang sarap isipin na sa hirap at ginawa, kasama ko sila. During 90s, hanggang ngayon 2024 na. Kayo-kayo pa rin. Kami-kami pa rin. Ang galing lang. So, ibig sabihin, sa palagay mo, kaya ka nakakatagal kasi maraming tao ang nagmamahal sa'yo. Yes. Sa lahat ng pasukin mong trabaho, minamahal ka ng mga kasamahan mo. Paano magkaroon ng ganyang klaseng karakteristik? Siguro, sir, wag tayo masyadong madrama. Normal yan ngayon sa mundo eh. Ako, siguro masasabi kong one of the biggest challenge na hinaharap ng mga, of course, sasangayon ka sa akin, sir. Clean mo lang yung space mo. Kasi we have a lot of friends. Lahat naman ng tao sa mundo, maraming kaibigan. Matuto tayong lumugar kung sino yung mga talagang totoong kaibigan. Kasi yan ang pinakamasakit ngayon sa mundo eh. The more na you're growing, yung mga the more na maraming hihila sa'yo pababa. Sobra, sir. And ang masakit doon, mga kaibigan mo, mga dati mong tinulungan. So sa buhay, kung gusto mo magtagumpay, kailangan meron kang process of elimination. Meron, sir. Tsaka kailangan daanan mo yung ganong hardship. Kasi ang hirap, di ba maraming mga one day millionaire, yes, 1 year millionaire. Siguro, if I'm going to, hindi naman ako nagmamarunong o hindi ako nagtuturo, nag-share lang ako. The fastest way to go of being a successful person, just take things slow. Dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Yun yung pinakamabilis na paraan. Kasi ang pinakamabilis yung dahan-dahan. Dahan-dahan lang, sir. Bakit? Kasi what can you say about a success na tinrabaho mo ng 20 years? 20 years kung tinrabaho yung career ko eh. Yes. Versus sa mga tao na 1 year lang, pagod na. Oo. Nakuha mo siya ng mabilis. Yun yung sinasabi mo kaninang drama eh. Na yes, 1 year lang, trinabaho, 1 year lang pinagsumikapan, nung nadapa, napagod na, umayaw na. Eh ikaw, inabot mo yung napakaraming negosyo ngayon, inabot mo yung narating mo sa buhay ngayon. 20 years, sir. Dahil 20 years in the making yan. Na in spite of high school graduate ka lang, in spite of galing ka sa broken family, in spite of wala ka masyadong resources, in spite of galing ka lang sa pinakamababang posisyon as a boy, ngayon, naging matagumpay ka sa buhay. Dahan-dahan ang pinakamabilis. Dahan-dahan, sir. Okay. Ngayon, ibalik natin na sabi mo noon, nagbalik loob ka sa Diyos. Yes, sir. Tapos nagtrabaho ka sa Palau, nagtrabaho ka sa Royal Caribbean. Yes, so, ilang taon ka naging OFW? 2 years, sir. So, after 2 years, bumalik ka sa Pilipinas. Dahil isa ako sa mga OFW na napauwi dahil sa pandemic. Okay. Yun. So, another strike na naman ng challenge yun. Kasi, so, ikaw yung nandun sa cruise na quinarantine na 1 buwan? Hindi ako inabot ng quarantine, sir. Hindi ko makakalimutan yung date. March 5. Yan, 2020. So, umuwi ako dito. Lockdown na. Wala nang pampasaherong mga masakyan. Pero ang lockdown nangyari siya ng March 15. Yeah, 15. So, nauna ako ng 1 day. So, ang ginawa ko, isa ako sa nagsusundo sa mga kabaro. Airport, dalhin sila sa hotel. Airport, dalhin sa hotel. Quinarantine kayo? Hindi ako kinwarantine kasi nauna ako ng 1 day. So, yung mga kasama ko nauna ng 1 day, kami ang natulong sa mga OFW na pauwi. Siguro likas din sa atin ang pagtulong sa ibang tao. Madali siyang sabihin pero hanggat hindi mo pa siya napapatunayan. Kumikita ka ron sa paghatid mo? Wala, sir. Ano napala mo? Wala. Siguro, hanggang ngayon, kilala pa rin tayo ng mga kabaro natin doon. Kasi, tagal na nun Pero mga kaibigan ko pa rin sila. Ang galing. Tulong pa rin. 500,000 kaming mga OFW na napauwi. Isa po tayo doon.
Okay. So pagdating nyo dito sa Pinas, pandemic, Pandemic. okay, anong ginawa mo? Nag-start ako magtinda ng takoyaki sa kalsada. Yan ang Saan lugar? pinakauna. Tandang Sora, sa Valenzuela. Yan. Isa sa mga unang venture na ginawa ko. Pag uwi ko, nag-try pa ako magbigay ng mga relief sa mga forces, sa army, sa mga nurses. Nabash tayo sa social media eh. Bakit? Na sabi nila, boy, kesa yung pagtulong mo, baka makadagdag ka pa ng problema ng Pilipinas. Diba? So, Kasi- tinigil na. Kasi, yun eh, di ba, bawal lumabas. Pero kami, panayan labas. Diba? Kasi, Gusto mo makatulong talaga? yes. I think existing pa rin yung post na yun eh, na binabash ng mga tao before eh. So, tigil na ako noon. Nag-start na ako ng business. First traditional takoyaki business. Fail. Bakit ka nag-fail manager ka ilang beses? Paulit-ulit. Siguro, sir, yung timing. Hindi rin tama yung timing kasi nga, ang bibili sa'yo yung mga sa online eh. Di ba kasi bawal lumabas? So, takoyaki business nag-fail. Nag-fail. Okay, magkano nalugi sa'yo dun? Siguro mga 15,000. Okay. Yan, And then next 15,000. business. Next business, ito na yung malakihan, yung Health Sense. Yan. Paano mo na itayo yung health sense? OFW ka lang, wala ka naman sapat na napuhunan. Well, may mga friends kami na nurse. Ako personally, may friend ako na nurse na nawalan din ng work. So, gusto mo ba, mag-usap kami, gusto mo ba mag-start tayo ng business na pwedeng makatulong sa iba, pero syempre, tulungan mo rin yung sarili mo. Diba? Hindi naman po pwedeng tulong ka sa iba, pero diba, mapabayaan mo yung sarili mo. So, first product namin, test kits, swab. Ang dami, alam mo yung feeling na pag-angat mo ng roll-up ng clinic mo, grabe, parang zombie. Sobrang dami. Diba? Parang sinaswab namin nun, nasa more than 200 people per day. In time na yun, ang RT-PCR worth 4,800. Hindi namin pwedeng babaan yun, sir, kasi merong merong standard pricing na binibigay ng DOH. So, tumagal ng ganun. So, habang, wag namang yun ng Panginoon, pero habang natutuwa kami na dumadami yung case, nagagalit yung mga tao. Kasi dati, gusto ng mga tao, bumaba yung case kami, gusto namin dumami kasi yun yung business namin. Okay. Swab satellite, di ba? So, kumita ka ng malaki dito? Kumita, sir. So, swab muna ang services ninyo. And then after that, nag-try na ako mag-venture out. However, na-scam ka? Hindi ko matatawag na scam yung ganun, sir. Pero, how do you call that na papa-investing ka, then hindi nila may tatayo yung business? Parang scam din, Scam. Ayun. So, naka-experience ako nun. Ilang milyon? Ang pinakauna ko, dalawa. Dalawa kagad, 2M. And yung mga taong to na ini-invest ako, nakikita pa rin natin sa social media ngayon eh. Mga influencer? Mga influencer. Ganon? Yeah. Mga influencer, manloloko? Hindi naman, sir. Siguro may iba. Ano mga negosyo to? Yung isa, detailing shop ng sasakyan. Okay. Then may mga Paris house. Paris House? Yeah. Okay. So, yun naman yung risk na galing sa atin. So, wala tayong pagsisisihan doon. Pero natuto tayo dun sa failure na yun. Na hindi ka na magtitiwalang muli. Yes. And at the same time, sir, hindi na ako papasok sa isang business na hindi ko siya alam. Exactly. Na dapat alam mo, hindi pwede yung nakasama mo lang ng ilang beses, tapos game na. Initial lang Nakakita nitong tayo. influencer na to. Nagtuturo ito ng about real estate business, pero wala naman siyang real estate business. Ha? Yan. Ang lapit naman na itong influencer na to. Nagtuturo ng... Sino? Dahu. Sino kaya yan? Hindi ko kilala eh. Ako, Hindi ko sana kilala. wag kasi hindi ko na siya pinalaki kasi sabi ko nga dun sa partner ko that time, kahit pa paano kalahi natin yan kasi negosyante yan. Pag sinira mo yan, wala ka nang mapapala eh. Correct. Hindi mo rin siya natulungan dun. Pero sabi ko sa kanya, huwag niyang ulitin. Papalagpasin ko yun. Kamusta itong influencer na to ngayon? Okay na siya, sir. I think going okay naman siya. Marami na siyang nauuto ulit. Sana naman di na naulit yun, no? Oo. Sige. So, syempre, masakit siya, sir. Kasi Pinaghirapan mo yun hard-earned money siya eh. Hindi naman siya yung tipong, di ba, transaction dealings. Correct. Galing yan sa pinaghirapan natin as an employee. Correct. Di ba? Yun ang isa sa masakit na... Masakit talaga yun kasi isipin mo galing ka sa pagiging boy. Magkano lang ang sahod? Totoo, sir. Kumbaga kung kukwentahin mo yun, grabe yung sweldo ko ng 5 taon o 6 na taon, niloko mo lang. Yeah. And then, of course, failure. Ano pa yung mga failed attempts mo in business? Yung nag-start din ako ng Cheflix yung pangalan eh. Nag-try naman ako mag-create ng restaurant menu pero sa online ko lang siya binibenta. Parang cloud kitchen. Parang ganun, parang cloud kitchen, sir. So, nag-fail din siya kasi walang tamang marketing, tapos ang umorder sa'yo, mga kaibigan mo lang. As time goes by, nawala na din yung market. Di na rin siya naging maayos.
So, kumbaga, marami kang failed business, takoyaki, Marami, sir. investment, Yung, yan, parang Cloud Kitchen. Yeah. Oo. Ang naging successful ka sa diagnostic. Yes, sir. Oo. Pero initially, hindi ito diagnostic. Hindi, sir. Swab testing lang to. Yeah, swab satellite siya. Oo. Tapos, ngayon, ginawa mo na siya eventually na Diagnostic, sir. naging diagnostic na siya. And then, anong kasunod na ginawa mo? Ito na yung pinakamalaking venture na ginawa ko sa buhay ko, yung Storia Kitchen plus Bar. Storia Kitchen plus Bar, which is napakasarap ho ng Nako, pagkain salamat, sir. dyan. Salamat. Sobra. As Thank in, orderin nyo yung adobong good for 3. Okay, good for 3 yun mga boss. Baka kapamay magpunta kayo sa Storia. Umorder kasi ako noon. May kanin, may ulam. Naubos ko. Good for 3 pala. Ayun, sabihin, sir, sarap nyo kumain. Yung sinigang na tuyo na walang sabaw, Yes. ang sarap din. Yung sisig ninyo na nandun sa para empanada na style. Parang naka-wrap siya, sir. Naka-wrap. Homemade na wrap. Oo, ang sasarap ng pagkain sa inyo. So, dito mo na tinayo yung istorya. Yes, sir. Anong taon ito? 2022, bago mag-Christmas. Okay, so ano nangyari? Sabi ko, paulit-ulit yung nangyari. Why not give it one more shot? Pero ito, all in talaga. So, lahat ng pera sa bulsa ko, then kaliwat ka ng business loan, personal loan sa lahat ng bangko na engaged tayo. Massive. Sinaid mo? Lahat, sir. Walang natira sa akin. Sabi ko nga, Paano kung bumagsak yun? yun nga, sir katuwaan lang. Lagi ko sinasabi nun, buti lang nasa second floor yung storya. Pag wala nangyari, tatalon ako. And Sinugal mo lahat? sinugal lahat, sir. Okay, and then? Lahat ng credit card ko nun, max out. Lahat ng bank, may utang tayo. Pero ang kagandahan naman nun, hindi naman tayo nangutang sa tao. Okay, so nung itinayo mo to, punong-puno ka ng inspirasyon dahil sa sobrang tagal mo sa F&B business. Yes, sir. Okay, so eto na. Tinayo na natin ang pangarap natin, Storia, Kitchen and Bar. Yeah. Okay, and then what happened? So yung storya, siguro ang masabi ko lang nung kaya siya naging salamat at naging matagumpay siya. Kasi yung life branding natin yung pinasok natin doon, kaya siya naging storya. Okay, what's the life branding? The life branding is I really want to see how family make their occasions. Yung Christmas, yung Valentine's Day, Mother's Day, Father's Day. Gusto kong makita kung paano nila sineselebrate yun. Kaya yung positioning ng tables natin dun sa restaurant, makikita mo lahat siya pang family. Nakapagtayo din tayo ng bar doon na family-oriented. Okay? Kasi gusto kong makita Di ba? Hindi naman ako naka-experience ng, kunyari, Father's Day, kompleto kayong family. Sunday, Family Day, kompleto. So, doon ko na-enjoy na ganito pala nagsiselebrate ang family. So, doon yun parang naging motivation at the same time, inspiration, na gusto ko pang mas makakita ng family nagsiselebrate. Kasi yun ang wala sa inyo. Yes, sir. Yung, kunyari, Christmas, lalabas. New Year, magsiselebrate sa, for example, Mall of Asia, magtitingin ng mga fireworks. Yeah. Never ko siya na-experience Kaya, very meaningful sa akin yung brand na ito, which is si Storia. Kumbaga, yung wala ka sa buhay mo, ginawa mo sa isang restaurant. Yes, sir. Na inubos mo lahat. Ubus, sir. And malinaw sa aking risk appetite na pag naging matagumpay, it takes 5 to 8 years para mag-ROI ka. Kasi as a manager ng isang restaurant before, nung kabataan, makikita mo ang financials Aware ka na 5 to 8 years bago mag-ROI. God's gift na nag-ROI ako in 13 months. So, thank you very much sa lahat ng sumusuporta sa Storia. Sikat na sikat ang Storia ngayon, lalo na sa social media. Siguro, sir. Kasi siguro isang kagandahan lang din kasi hindi ako bumibira ng reality versus expectations Straight approach lang ang ating social media. Inform lang namin So, kayo. kumbaga, hindi ka nagbayad ng influencer, Wala, wala. sir. Talagang kinontent nila ng kinontent dahil sa sobrang sarap ng pagkain. Kasi pati yung pag-email niyan sa mga content creator, di pa din ako marunong Pero masarap yan. nga kasi. Thank you, sir. Anyway, gusto ko lang balikan yung inubos mo lahat ng pera mo tapos ribbon cutting na. Anong pakiramdam mo nun? May clip ako niyan Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero during the ceremony ng pastor, yung mag-ribbon cutting na, umiyak ako sa harap ng entire team. Kasi sabi ko, ito tapos na. Natapos na yung another battle na. What happened kasi dun, sir, yung construction. 24 hours ako nandun. Kasi alam mo yung bawat pakong kinakabit ng engineer. Galing yan sa pawis natin. Bawat hampas ng pintor sa pagpipinta, lahat yan sa atin. Diba? It took us more than 20 million para maitayo yung restaurant. 20 million ang kinastos mo ron. Buong life savings mo, nagkautang-utang ka pa para lang maitayo yun. Yes, sir. What if in the realm of possibility, meron time travel ngayon, tapos nag-fail, unfortunately, failure ang storya. What will you do? Hindi ko siya iniisip dati. Pagsisisihan mo ba ito? Tingin ko hindi ko siya pagsisisihan kasi yun yung greatest dream na sa pagkatagal-tagal na yun yung pinili mong karera, F&B,
then mabibigyan ka ng chance na ito yung dream mo. Susugal ka at susugal ka pa din. Would you take the risk? Di Yes, ba? sir. Yun yun. Always. Either magtrabaho ko ng pagkatagal-tagal hanggang tumanda So, na willing ka ako. ulit bumalik sa pagiging empleyado Yes, sir. kung nag-fail yung istorya na restaurant na yun. Willing, sir. Babalik ka ulit Mm-mm. at itatayo mo ulit yun. Itatayo ko pa rin siya. Kasi ano yan eh, sa tagal ng buhay na nagtatrabaho ka, alam mo na paano ba ako makaka-escape sa rat race? Gaano ka-importante na dapat sa buhay meron kang tinatawag nila na certainty? Siguro sir sa akin, pasensya na if may mga taong hindi sasang-ayon. Walang mangyayari sa taong sobrang sigurista eh. Yung calculation mo sa risk, walang mangyayari. Sa lahat ng sinabi ko ngayon, walang kasiguraduhan doon. Pasok ka sa isang trabaho na hindi mo alam kung anong trabaho na yun. Pasok ka sa country na yun, hindi mo alam kung anong country na yun. Pasok ka, mag-loan ka sa isang bank na hindi mo alam kung anong kalakaran ng bank. Lahat ng process ng success, same formula. Huwag ka masyadong sigurista. Walang mangyayari. Ang galing ng formula to success. Napaka-bisa nun, boss. Di ba? Totoo naman eh. Walang kasiguraduhan Wala, eh. sir. Kahit aralin mo yan ng paulit-ulit, pag inaktwal mo yan, iba pa rin yan. Yeah. Ganun yun eh. Yes. Diba? Yan din yung lagi ko sinasabi sa mga gustong pumasok sa kamukha natin pag ninegosyo. Number one, siguraduhin mong matatag ang loob mo. Yes. Dahil gigibain ka nito. Pangalawa, siguraduhin mong matatag ang pananampalataya mo sa Diyos kasi lagi mo siyang makakausap pag nagnegosyo ka na. Totoo, Tama, sir. di ba? Totoo, sir. Ganun yun, di ba? Minsan may nakakakaba, nakaka-nervyos. Wala na, hindi talagang, minsan mabablind ka na eh. Sa sobrang laki ng stress ng pagninegosyo. Pero at the end of the day, if you do whatever it takes, it will eventually become successful. It will, sir. Yun ang siguro masasabi ko sigurado. Kasi sa lahat ng ginagawa natin every single day, nakatingin naman ng Panginoon eh. Kung ikaw yung nakita niyang walang pagod tumulong, walang pagod magtrabaho every single day, hindi lang para sa kapakanan mo, imposibleng hindi ka niya pagbigyan eh. Yun yung siguro yun yung definition ko ng success. Success is not about money, it's not about image, status. Success is if you're the best of whatever you're doing. If you're doing something in your best. For example, if you're a runner, ikaw yung pinakamagaling na runner, you're already a successful person. Yes, because there's no prize by being a mediocre. Yes, sir. Ang premyo nandun sa pagiging excellent. Yes, sir. So if you wanna become successful in life, make sure that you are The best of what you're doing. the best of what you're doing. Yeah. Ang ganda nung sinabi mo. Yan. Kasi, tama ba ako pag sinabi mong successful? May 100 million sa bank to, successful na to. No, Hindi. it's not. Oo, tama. Pares tayo. Kasi, hindi natin alam kung saan siya nanggaling. Hindi naman siya sa pero again, sinishare ko lang. Yun yung definition ko. It's sort of saying na hindi mo lahat kayang bilhin ng pera. Yes, sir. Kung gusto mong matawag na isang successful person, kailangan mong galingan dun sa kung anong ginagawa mo at present. And make sure that at the end of the day, you take pride on it. Yes. Diba? Kailangan taas na buong pagmamalaki na ito yung trabaho ko. Ito yung ginawa ko. And probably one of the napansin ko lang sa'yo, boss, no? That in whatever that you're doing, nale-level up mo lagi yung sarili mo. Ibig sabihin, nandun ka talaga sa pursuit of determination plus excellence. Ako, salamat. Yun eh. Kumbaga, di ba, high school graduate ka lang eh. Yes, Let's sir. face it. Mas maraming nakagraduate dyan ng FNB. Pero, ang tagal na nilang crew. Yeah. Ang tagal na nilang waiter. Ang tagal na nilang waitress. Hindi na nila na level up yung sarili nila. Unlike you, na hindi ka naman graduate ng FNB, but naging manager ka. At internationally, naging manager ka. To prove na talagang in pursuit of excellence, there's always a prize. Yes, sir. Di ba? Walang siguro sa buhay walang linya-linya. Linya mo man o hindi, kung gusto mo maging best doon sa ginagawa mo at present, makukuha mo din siya talaga eh. Correct. I don't know if everybody will agree, but ito yung paniniwala. Ito yung ginagawa mo. Lagi ka tinitignan ng Diyos eh. Lagi siya nagtatanong sa'yo, yan na ba talaga yung gusto mo? Yeah. Pakita mo sa akin. Mamaya-maya ulit, yan na ba talaga? Gusto mo na ba yan, anak? Ipakita mo sa akin. Yes. Pag nakita niya na talagang determinado ka na yun talaga, o sige, dahil ginusto mo yan, ang ibibigay ko sa'yo, kaalaman. Yes. Bibigyan ka na niya ng wisdom. Instrumento, no? Yun. Wisdom ang ipapadala sa'yo. So, ipapadala sa'yo dalawang bagay lagi, ang channel of blessing. It's either tao na tutulong sa'yo, or isang napakalupit na idea na magdadala sa'yo doon sa pangarap mo. Ito. So, yun lagi, sa ganun niya pinaparaan. Bibless ka niya ng wisdom. Ibibless ka niya ng wisdom. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako dun, sir. Kaya nga ako, pag humiling ako sa Diyos, hindi yung solusyon sa problema ko. Yung perseverance. Yung wag niyang hayaan na sumuko ko sa isang challenge. Laging yun lang. Diba? Patatagin mo pa ako. Right. Ang galing.
And ito naman, yung call center. Pag-usapan na natin. So, natayo mo na si restaurant. Ang kulit mo. Ba't iba-ibang negosyo ang pinasok mo? Ang galing bumasa ni Sir Raymond. No? Ano talaga? Perfect yung question mo na ang kulit kailangan mo ba yung dapat sigurado ka? Hindi ka na lang nabukas ng isa pang istorya. Ang reason ko ba't ako nagaganyan is because marami ako nakikita mga friends, mga kasama ko dati na nandun lang din sila. Sa kung ano yung field nila, nandun lang sila. Pero kailangan siguro nila ng instrument na para makatawid din sila dun sa pagiging negosyante. So you're creating this instrument. Yeah. Okay. Wala akong idea dyan sa bagong business na yun. Pero ang mga kasama ko dito, natatagal na sila dyan. So sabi ko, hanggang kailan yung balak magtrabaho dyan sa call center? Tayo tayong bago. Tayo call center. This time, it's your turn. How sure are you that those people will perform? Siguro yun. Isa na naman yun, sir. Walang kasiguraduhan. Pero ang sa akin kasi, kapag hindi sila nag-perform, hindi ako inawalan dun. Kasi yung opportunity minsan nakakatok sa'yo yan. Intention versus profit. Yes. Tanging intention mo, makatulong. Yes. Ngayon, kung kikita ito, additional na lang ito. Yes. At least natulungan ko kayo. Yes. Intention versus profit. Gaano ka-importante sa isang negosyante na kailangan tama ang intention niya sa pagninegosyo? Sobrang importante nun, sir, kasi it's going to be a very short career. Kung gusto mo, in 3 months or 1 year, kikita na ako ng million. Hindi siya nag-exist eh. Right. Hindi nag-exist yung ganung madalian eh. So, what exists? Tama, yung kanina ulit pinag-usapan natin, ako, kung gusto kong lumaki yung business, kailangan ko siya aralin. Hindi mo naman maaral lahat sa loob ng negosyo in 1 year time. So, kung nag-expect ka na in 1 year time, magiging sobrang, yung profit. Mali ka ng pinasok na larangan. You're not going to be a successful businessman. Ang galing. Pero alam mo, eto honest to goodness if ako yung napagtanungan mo, first, I will not allow you to, number 1, kasi may negosyo ka na matagumpay Yung unang-una, yung diagnostic clinic. Hindi kita papayagan magtayo ng restaurant. Sasabihin ko sa'yo, para ubusin mo dyan lahat ang pera mo, isang malaking kalokohan yan. Yes. Pangalawa, ito na naman malaking desisyon mo. May restaurant ka na kumikita. Bakit ka magtatayo ng call center hindi mo naman linya? Kung ako nakausap mo, wala yan dalawang negosyo na yan. Pipigilan talaga kita bilang kaibigan, bilang consultant, or ganon. Pipigilan talaga kita. But dito ko napapatunayan that God works in a very mysterious way. Because clear sa isip mo yung intention mo, clear sa puso mo yung gusto mo mangyari. That's why kahit hindi siya talaga yung process on how to actually become a successful business owner, you become successful to those venture because ibinigay sa'yo at pinagpala. Wow. Yeah. Ang galing lang. Ang saya, sir, kapag, alam mo yun, nadadagdagan yung mga employees mo, I'm very happy. Again, intention versus profit. Kaya ka nagtatagumpay. Hindi dahil sa gusto mo tumbuksan dahil para kumita. Gusto mo tumbuksan para makatulong. Yun lang. Alam mo, I really admire you with that. Salamat, sir. Ngayon, bago tayo matapos, gusto kong tanungin sa'yo. Balikan natin yung 14 years old na Renzi. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Itatap ko siya sa back. I will tell that guy na you did a very good job because hindi ka na insecure. Kasi remember before, clear pa sa utak ko kahit 20 years na lumipas Lahat ng kalaro ko sa basketball, lahat yan naka-Islander. Kung familiar kayo dun sa chinelas na Islander. Ako, naka-Spartan ako Alam mo yung pag natatanggal, binabalik mo siya sa loob. And then, lahat may cellphone, wala kang cellphone. Di pa kapag medyo na-insecure ka, marami kang maiisip na mali niyan. Marami kang magagawang mali. Hindi ko alam kung paano ko na-endure yung ganung buhay na ulitin ko, ang hirap makipagsabayan dun sa society na meron yung 90s. Kasi lahat, they're really striving their best to be in. Diba? Dapat naka-Anlitex ka, dapat naka-Sunseller ka, 5110. Sasabihin ko sa kanya, you did a good job. Kasi, habang tinatahak mo yung road ng success, hindi nawala yung kagusto mo makatulong sa ibang tao. I only have one organization ngayon sa Rotary International. Which is si Rotary is, isa lang ang mission yan to help other people to serve the community. Wala akong pinasukang any brotherhood except Rotary. So ngayon, ang gusto ko lang is maipasa sa iba yung pwede magbago. Pwede. I'm challenging all my managers. If you can be able to expand our business, kayo na ang business owner nun. Wow. You can be my partner. You can be my business partner. All you need to do is expand the business. How? Then work yourself. Work your ass off. Galingan mo. Ano naman ang gusto mong sabihin sa nanay mo, sa tatay mo probably, mga magulang mo na in spite of broken family, nandito ka ngayon, nakaupo ka, kaharap si Boss RDR, naging matagumpay ka sa buhay. Sa mami at saka daddy ko, nagte-thank you ako sa kanila kasi kahit minsan din nila ako pinigilan.
Nakita ko kung paano, nakagraduate ng dalawang kapatid ko eh. Thank you kasi hindi niyo ako pinigilan. 14 years old, invest ka sa networking. Alam mo yung ganung feeling na marami ka marinig sa parents mo na wag. Hinayaan lang nila ako. Gusto mo mag-abroad? Go. Gusto mo magtrabaho na third age? Go. So maraming salamat and hindi ako magkakaroon ng regret na sana iba naging family. No? I'm really happy kung ano yung nangyari kasi yun yung driving power natin kung nasan tayo ngayon. Kung ano yung inabot natin ng kabataan. Thank you sa mami tsaka sa daddy ko. Thank you so much. Mahal ko kayo. Wow. Galing nun. Alright. Thank you so much, Boss Thank Renzi. you. Feeling ko ako ang na-transform ngayon eh. Ang dami kong natutunan, dami kong napulot sa'yo. And again, I want to honor and acknowledge lahat ng nagawa mo sa buhay mo. Inspirasyon ka Thank you, sir. ng maraming kabataan, maraming tao sa mundo dahil sa nangyari sa buhay mo. Istoryang hindi ko makakalimutan. Thank you sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon na maupo dito kasama ni Boss RDR. Thank you po. Anyway, baka meron kang gustong i-plug, i-promote? Sa lahat ng gusto ng collaboration and for partnership, punta lang po kayo sa lahat ng social media pages ng tatlong companies natin and feel free to set an appointment. Open po ang linya ko 24 hours a day. Hindi tayo natutulog, on the go tayo araw-araw, gabi-gabi. What are the pages? Storya Kitchen Plus Bar, sa lahat ng aspiring F&B people who wants to have their own F&B business, Health Sense Medical and Diagnostic Services, lahat ng taong engaged sa medical who wants to pursue their passion in this industry. And then lastly, yung OmniFocus Solution, pinakabagong BPO dito that not just focusing on call center agents but the entire industry. See you at my inbox. So at present, I'm open for co-ownership and partnerships sa Storya Kitchen Plus Bar. If you want to know more about this brand and concept, scan all our branding and history inside social media pages natin. Thank you. Sa lahat ng gusto maging partner sa Storya Kitchen Plus Bar, feel free to message 0956-6677-225. Ayun. Thank you so much, Boss Renzi. Thank you, sir. Maraming salamat. Grabe tong interview na to. Okay, thank you so much. At sa lahat ng mga nanonood, please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat.